Maraming salamat po, kapatid. Happy 3rd year anniversary po. Kami ay nakikisaya po sa inyo sa hapon ito. So, praise the Lord, for 3 years ay pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Tama po ba yun? At isang very specific na pangyayari ay yung manggagawa rito, isa sa mga manggagawa nyo, si kapatid na Kuya Jerome, ay iningatan ng Diyos sa kanyang biyaya. Napakaganda po ng ating team for today, for this year's anniversary. Grace that saves, grace that sustains. Next year kaya naman yung team. The law is the... Di ba naman? Di ba? Nating papagubago eh. Pero alam niyo po, it's always grace. Why? Grace that saves. Sino po ba nagliligtas? Pero bakit sabi niya grace? Okay, ang verse po natin dyan ay sa Titus 2:11. Kung pag-usapan po natin ang biyaya, napakalawak po niya. Kaya nga po mag-ready kayo. Kung pwede nyo kainin yung stock nyo, tapos po kayo dyan, pwede po. Ang grace ay actually sinulat ni Paul 13 books. It's all about grace. Because grace is our Jesus Christ. So grace is eternal because it is our Lord Jesus Christ Himself. Okay? Sabi po sa Tagalog, pero basahin ko muna sa English. No? Tagalog, siguro maganda po sa Tagalog yan. Titus 2:11-15. Baka dito lang po ako iikot-ikot. And then, kukuha tayo ng mga konting references. Cross references. For the grace of God has appeared. Ang biyaya ng Diyos ay nagpakita. Napakita. Ano po ang ibig sabihin? Ano po ang ibig sabihin ng biyaya? Hindi po biyaya. Sarap yun eh. Biyaya. Iba sabi na, biyaya ng dagat. Ano ibig sabihin ng biyaya? Ang biyaya po, ito'y sa ibang words ay kagandahang loob ng Diyos. O sa ibang ordinary pananalita, kabagitan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, tama mo ba? Kagandahang loob ng Diyos. Ano yun eh? Parang traits, characteristic, halimbawa, tapang, pag-ibig, kapayapaan. Pero sabi dito, napakita. Napakita ang biyaya. Nakakita na po ba kayo ng pag-ibig? Saan? Hindi mo makakita ang pag-ibig. Kasi abstract yan eh. Diba? Mararamdaman mo. Naranasan mo, pero nakita mo ang pag-ibig. Wala, di ba? Anong kulay ng pag-ibig? Anong shape ng pag-ibig? Mataba, payat? Maskulado? Ano ang kulay at figure ng katotohanan? Diba? Hirap, wala kasi abstract yan eh. Mga karakteristik. Truth yan, katotohanan, pero hindi nakikita. Pero sa ating verse, nakikita ang biyaya ng Diyos. Ngayon, nagdadala daw siya ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Ang tanong dyan, hindi ano eh. Ang tanong ay, sino to? Sino po ba'y nagliligtas? Sino po yung nagliligtas? Pakilis po ang... sino po? San Pedro? Sabi rin San Pedro eh. Sino po? Sino nagliligtas? Ayun na eh. Sino nagliligtas? Sino pa? Yung pangalawa, sino pa? Superman? Jesus lang. Siya lang ang nagliligtas sapagkat siya ang Diyos na katawang tao. At sabi ng Pablo, nakakita ang biyaya. Kailan po siya nakakita? Nung si kapatid na Jerome ay nagdidil ng paningin at nagiging kumakulay. Kailan nakakita ang biyaya? Nung ipanganak siya ni Virgen Maria. Ang Diyos, eternal God, God the Son, ay sinubo ng Ama upang magkatawang tao. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos hindi natin pwede makita yan. Napakita ang tao ang biyaya.
nagkatawang tao. Bakit? Para sa kaligtasan ng lahat, actually, para sa lahat. Ito, disirain yung pinipili lang daw ng Diyos sa kanyang nililigtas. At yung iba, pagka hindi ka napili, wala. Sorry lang. Hindi po. Ang salvation na dala-dala ni Jesus Christ ay para sa lahat ng tao. Pero it is automatic, lahat ay ligtas. Kailangan mag-respond ka doon sa kaligtasan yan. Bringing salvation, napakita. Sapagkat kung hindi magkakatawang tao si Jesus, ang Diyos, sa katauhan ni Jesus Christ, hindi tayo maliligtas. Tama ko ba yan? No, mali. Tama? Therefore, kung hindi naman si Jesus Christ, ang Diyos Ama ay hindi niya tayo kaya niligtas. Tama ko ba? Tama? Pero hindi magagawa ng Diyos. Hindi tayo maliligtas ng Diyos na kaya ng lahat kung hindi naman tayo kanyang anak. Tama po ba yan? Parang tama doon, dito, mali-mali na. Meron pong hindi magagawa ng Diyos. Ang hindi niya magagawa ay yung baliktarin niya o salungatin niya ang kanyang katangian. Ang katangian ng Diyos ay justice. Banal. Paano kanya niligtas ng basta-basta na lang? Banal siya. Mahal siya. He is love. God is love, pero God is just. Holy, holy, holy. Paano kanya niligtas kahit na mahal ka niya kung sa kabilang banda naman ay inuusip ka niya ng kanyang kapanalan? Tama mo ba? Kaya na, it has to be. God, the incarnation was necessitated. Ang pagkatawang tao ng Panginoon Jesus ay kinailangan. Para sa ganon, ang awa ng Diyos at ang kanyang justice at kanyang katwiran ay maghalikan. They kissed at the cross. Ano po ba? I-resolve na yun ang ating problema. Manalang Diyos, o po, kailangan kang mamatay na impyerno dahil kayo nagkasala. Pero dahil sa kanyang biyaya, ang biyaya ng Diyos ay napakita sa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo at siya'y namatay. Sapagkat kung hindi siya nagkatawang tao, mapapatay mo ba ang Diyos? Hindi mo mapapatay ang Diyos kung hindi siya nagkatawang tao. Therefore, ang ating kaligtasan ay nakasalig lamang kay Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ ang 100% God at 100% man. Ano po ba? Ang Diyos Ama, hindi siya ganyan. Ang Diyos Anak, hindi siya ganyan. Ang Diyos Ama, Diyos siya, yes, pero hindi siya tao. Ang Diyos Espiritu, Diyos siya, yes, pero hindi siya tao. Jesus Christ, ang Diyos Anak, eternal God, pero siya tao din tulad natin. 100% man, ang pagkakaiba lang natin, hindi siya nagkasala. Hanggang sa ganoon, buhatin niya ang ating kasalanan. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa iyo, para sa akin. Upang kahit mga makasalanan ay maging katwiran ng Diyos. Alam mo ba? Ngayon, kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Hindi, di ba? So, kailangan natin ang Panginoon Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng grace that saves. Amen? Wala na yan. Halang natin magandang salita, grace that saves. Ibig sabihin po niya, kahit na mag-ambling-ambling tayo, kung walang Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo, which is ito ang grace ng Diyos, wala nang pag-asa. Wala. Kahit na ano pa gawin natin, sundin natin sa puputos. In the first place, hindi para sa atin yan. The second place, hindi natin kaya sundin yan. Hindi, bagsak tayo ulit. Wala tayong pag-asa. Kaya ang tao mo, papunta sa impyerno eh. Yan ang ating kalalagayan. Hopeless tayo. Mga hentil, wala na tayong Diyos eh. Wala kang Diyos. Hopeless ka. Pag namatay ka, sa kabubulutin. Impyerno yan. Alam niyo mo ba ang lugar sa impyerno? Ano pong sitwasyon sa impyerno? Madami. Kalamay? Kalamay.
nakatapos ang pagdurusa. Amen. Pagka nakatapos ang pagdurusa niya, hindi ka na pwedeng mag-relax doon. Meron kayang electric fan doon. Pwede ka pa magpariban doon. Magpakyotex mag-legal, pwede magpakyotex doon. Kasi nasusunod ka lahat. Yun ang ating deserve. Bakit nagkasala tayo eh? Tama po ba? Papunta tayo lahat doon. Kaya nga, sabi niya, salamat sa Diyos, grace saves. Jesus saves. Ano yung ibig sabihin ng Jesus? Jesus saves. Jesus Christ ay nagliligtas. Cross ng Kalbaryo, binayaran niya ng kasalanan kasi namatay, nilubin at ulit na buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, yun lamang po ang nakitira nating pag-asa. Wala nang iba. Kung meron ka pang inaasahan na sarili mo, sa ginawa mo, hindi na, wala na. Kasi kung gumawa ka mabuti, gumawa ka rin masama eh. Hindi, patas lang. Baka nga mas marami pang masama eh. Hindi, talo ka pa. Kasi kasalanan ka eh. Wala na. Meron tayong talagang tao tayo. Ang dami eh. Dahil tayo na dahil. Tapos nagkakasala tayo. Wala mo tayong pag-asa. Ang biyaya lang ng Diyos. Kaya sabi ng biyaya, unmerited favor. Hindi mo pinagtrabahuhan sapagkat hindi mo kayang trabahuhin. Ito ay bigay lamang doon sa mga gustong tumanggap. Ano ba? Bago po tayo magsimula, nalagay ko na tayo. Pagkain mo na tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa masaganang biyaya binigay niyo sa amin sa Jesus Christ. At sa Jesus Christ, ang lagi namin hymn, lagi namin message, sa namin buhay. This I pray in Jesus' name. Kung si Kristo po ang nagligtas sa atin sa verse 1 and verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Kung hindi ka po tumatanggap kay Jesus Christ, hindi ka ba nagsisira yung kasalanan, ito yung panahon para magpaligtas, para maranasan mo the grace of God, which is Jesus Christ, saves. Tanggapin mo po siya. Amen? Hindi siya automatic kasi. Kailangan i-avail mo. Magsisi ka ng kasalanan, kilalanin mo, hopeless ka, nagkasala ka, mapapahamak ka, kausapin mo si Jesus Christ tulad ng isang magnanakaw ng kasama ng Jesus Christ. Dalawa yun eh. Nasa kita si Jesus Christ. Sabi niya, may naligtas doon eh. Yung isa napahamak. Sabi nung naligtas, Panginoon, pagka nasa kaharian mo na, alalahanin mo ako. Alam mo ba yun? Anong sagot ni Jesus Christ? Pagka nasa kaharian mo na po kayo, alalahanin mo ako. Naalala niyo sagot ni Jesus Christ? Ano po sagot ni Jesus Christ? Nakala ko eh. Maalala mo sa akin yung text mo, mamaya para hindi ko na makalimutan. Ano sagot niya? Ngayon din. Ngayon din. Pakasama kita. So, ang kaligtasan ay ngayon din. Ngayon po ang kaligtasan, pagka hindi pa na-experience yan, ang pagiging born again ay experience sapagkat ang kamatay ni Jesus Christ, ito po ay hindi rhetorical o invento, ito ay historically accurate. It is history po yan. History ang nangyari. 2,000 years ago, sa Jesus Christ ay pinako sa krus, inilibing at muli na buhay. Alam mo ba? So, kailangan ang iyong experience para pakinabangan mo ang kanyang kamatay sa krus, experience din po yan. Alam mo ba? Hindi yung head knowledge lang, wala namang kapakinabangan sa iyong sarili. So, kailangan kausapin mo si Jesus Christ. Amen? Pagkat kung muna pong pagpabukas, pagkat hindi natin alam, pagka tumas ang baka tamaan tayo ng missile dito, na mula sa Iran, mamaya magbibigyan ng konting pananalita kasi mayroong project dito sa ating passage. So, hindi mo natin alam ang bukas. Ibig sabihin, tanggapin natin ang Panginoon na po. Sino po yung tumanggap sa Panginoon Jesus dito? Kita sa kamay. Amen. So, may kalahati pa lang tayo kumatanggap. Kung hindi nagtas ng kamay, ano po pinatay nyo? Ano pinatay nyo? Pati, huwag nyo
ito'y seryosong bagay. Ang pinakamahalaga, sabi nga ng mga nasa slogan, mga nasa kasulat the most important decision that I made is when I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Amen po ba? So kayo po ba, meron na kayong karanasan tumanggap sa Panginoon Jesus? Amen po ba? Born again yan eh. Bakit born again? Kasi merong unang makapanganakan. Biglaan Justin, kailan kayo pinanganak? Anong birthday mo? February 9. Anong oras? Di mo na anong year? February 9, di ba? So, ang iyong maging born again, kailan? Yes, so kailangan meron din date, di ba? Hindi ba ako, hindi actually po, alam mga aking, kasi 9 years old ako nun yung tagabi ko si Jesus Christ. Hindi ko na alam ang buwan, pero alam ko, 1979, summer. At alam ko, oras, 12 in the noon, pinagam ko mga Jesus. Umupo ko sa isang buwan. Kailangan po meron tayong ganyang accurate, exact na detalye na ikaw ay talagang tumanggap, nanampalataya sa Panginoon. Nabi ko ba? Kasi baka going with the flow lang tayo. Noon talaga ko si Justin, sabi ko, ano ang birthday mo? February 9. Hindi niya sinabing February to March. Di ba? Hindi sinabing February 9 to 15. Hindi po. Meron siya isang araw. Kasi pinanganak, physical. Ngayon, yung pagiging born again, kailangan meron pa rin isang araw. Umupo ka, inilala mo, wala kang pag-asa, tinanggap mo si Jesus Christ. Sabi mo ba? Para isang tao ay mapatunayan mo siya tao, hindi siya singaw. Okay, ang tao hindi siya singaw, kailangan meron siyang place na kung saan siya pinanganak. Usually, saan po? Sa ospital. Pero yung mga tatay natin, sa mga bahay lang. Tapos may araw, tama po ba? O hindi yan singaw kasi meron siyang birth certificate. Kung ikaw ay nabubuhay ngayon, pero wala kang birthday, wala kang birth year, ang tawag sa'yo, singaw, kulorong. Di ba? Kulorong ka. Okay? Pero hindi po mga kapatid, baka andito ka. Pero hindi mo maalala kung kailan ka tumanggap sa Panginoon. Kulorong ka. Ang kulorong sa pupunta sa langit sa impyerno. Ando ang bagay sa impyerno? Okay? Sabi doon, ang uhod hindi namamatay. Ang apoy hindi namamatay. Ikaw na pupunta ka hindi ka mamamatay. Araw at gabi, andun ka. Hindi ka na nababaksyon doon. Forever ka doon. So may forever din sa'yo. Forever ka sa impyerno. Pag ito'y i-reject mo. Pero sabi naman sa John 1:12, ngunit sa mga sa kanya'y tumanggap. Sa mga tigbagay sa mga sumampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Amen. Kaanak tayo ng Diyos, heaven citizen po tayo. So yun po, saves. Yan po ay biyaya lamang. Ephesians 2:8-9. Wala po tayong, ang participation ng natin yan, tanggapin lang eh. Nagbigay po sila ng stops kanina. Nabigyan na po kayo lahat? Yung stop, para saan po yung stop na yun? Hindi po yung sine, ha? Makakala nyo sine. Para saan po yan? Good! Pinabayad po ba yung stop na yan? Di ba? Anong gagawin mo ng stop na yan? Ay, alam mo kakainin, hindi ba yung pagkain? Yan ay ibibigay mo para anong kapalit niyan? Pagkain. Anong pinabayad mo? Stop na. Amen. Para yun ang rate mo sa kaligtasan. Hindi mo binayaran yan, pero kailangan i-claim mo yan. Pagka ngayon, umuwi ka na, ay may stop ko na iprito natin itong stop ko. Umuwi ka sa bahay, pinurito mo, pakikinabangan mo yung pagkain dyan. Hindi mo pinakinabangan yung stop mo. Pinirito mo yung stop. So, kailangan i-claim mo yan. Sabi mo ba? Nang iba naman dito, nagdo-diet, pasting, hindi mo lang kakain. Tatanggap kaya siya ng pagkain? Hindi. So, hindi rin namimilit mo. Ganun din, ang Diyos hindi namimilit. Pero, bakit ko naman itatapon yung opportunity? Tanggapin ko sa Jesus Christ. Kung ito ay biyaya lamang.
ito ay libre lamang. Ano ibig sabihin pag kayo naligtas? Justified ka, pinatawad ang lahat ng mga kasalanan. Ikaw ay maging anak ng Diyos. Ikaw ay born again. Ikaw ay new creation. Ikaw ay citizen ng langit. Alam mo ba? Ikaw ay anak ng Diyos. Ay ikaw may buhay na walang hanggan. Yun ang pakinabang mo pagka tinanggap mo ang biyaya na libre. Hindi mo yan kayang pagtrabahuhin, kapatid. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay puno ng biyaya. Binibigay niya ito libre lamang. Kaya kung mapahamak ka sa impyerno ngayon, mga kapatid, kung may mapahamak dito, sino sisisihin mo? Sarili mo. Kasi hindi mo tinanggap. Biyaya na hindi naman pinapagawa sa iyo, hindi naman binibenta sa iyo, ito'y inaalok lamang. Ang tao kasi, pa-pride ay hindi ako kakain kung hindi ako nagbayad. Kailangan meron akong participation. Kailangan nag-effort ako. Sige nga, mag-effort ka sa kaligtasan mo. Anong gagawin mo? Mananalayan ka, susundin mo ang 10 utos, sasamba ka, maglilimos ka, and then malapit ka ng mga tayo, tanungin kita ngayon. Sigurado ka na ba sa heaven? Ginawa mo lahat na yan. Ano sagot mo? Kaya nga sabi ko din, walang nakakaalam o siya. Hindi ka pa rin pala sigurado. Kasi nga hindi mo talaga kaya. Amen? At si Jesus Christ lang po ang may kaya na magligtas sa atin. Amen? And then, itong biyayang ito na nagliligtas sa atin, siya rin po ang nagsusustain sa atin. In other words, sustains or meaning upholds or keeps. Siya rin ang nag-iingat sa atin. Amen? Biyaya ng Diyos. So kung paano ka naligtas mga believers ngayon, kapatiran, sa biyaya, sa pananampalataya, mabubuhay ka rin saan? Sa pumutos na ngayon? Hindi. Sa biyaya pa rin. Amen? Yan ang nagkakamali yung maraming Christian. Sino po ang biyaya ng Diyos? Sa ating napag-usapan kanina, sino ang biyaya ng Diyos? Jesus Christ. Ngayon sa pumutos, sinong representative ng sa pumutos? Diba? Kung ngayon, ang ating team ay si Jesus Christ, next year naman ay si Moses. Ano ba yun? Moses. Moses. Pagka nagawa ko sa pumutos, ayos ako. Hindi po. Jesus Christ pa rin. Amen? Hindi sa pumutos. Kasi ganito ginagawa ng mga Christian eh. Naligtas sila sa bundok ng Calvary o iba, Zion, bundok ng Zion, Mount of Zion. Pagkatapos ng maligtas sa bundok, bababa sila. Tapos aakyat sila ng pangalawang bundok. Anong bundok ang paakyatin nila? Mount Sinai. Kung saan binigay ang 10 utos. Tutuparin ko ito. Gagawin ko ito. Pagkatapos akong niligtas doon. Sa Mount Zion, sa Mount of Calvary, bababa ako dito, iiwanan ko yun, at dito ako ngayon mabubuhay. The Mount Sinai will sustain me. The law of Moses will sustain me. Tama po ba yun? Yun ang ginagawa ng marami. O kaya sabi ko, i-mix natin. Bababa ako sa Zion, nasa akin ako sa Mount Sinai, tapos bababa naman ako sa Mount Sinai, akin ako sa Mount Zion. Hindi po. Kung saan ka naligtas, sabi nga sa Romans 5, dito tayo ay napawalang sala. Nagkaroon tayo ng access by faith dito sa crown of grace, and here we shall stand. Amen? Tayo naligtas sa biyaya. Saan tayo mananatili? Sa biyaya. Again? Kasi yung iba natatakot eh. Kapatid, sabi niya, kasi ang tawag na sa akin dati, I'm by grace eh. Ikaw sabi nila, grace ka na grace. Binibigyan mo ng opportunity ang mga Kristiyano maging loose ang living. Wala kayatang pinapagawang kautusan sa kanila eh. Ba't hindi mo siya turuan sa pumutos? Verse 2, ay verse 12. Sabi sa verse 12, ng Ephesians, ay ng Titus 2, verse 12. Sa English sabi dito, sino nagligtas sa atin? For the grace of God, brilliant salvation. Sige sa Tagalog na. Tagalog yan. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos, Jesus Christ, may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, yung mga
mananiwala. Ano ngayon ang gagawin ng biyaya? Pagkatapos tayo maligtas, iwanan niya tayo? Hindi po. Ang biyaya nito ay nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mamuhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahon kasalukuyan ng sanglibutan ito. Meaning to say, mga kapatid, kung ang biyayang nagligtas sa iyo, ang biyaya rin ang magpapabanal sa iyo. Sino po ang biyaya? Sino po ang kabanalan natin? Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 1:30, to Him, to whom He became to us, the wisdom of God, Christ became to us our righteousness. Christ became to us our holiness. Christ became to us our redemption. Mga kapatid, Jesus Christ hindi lang sa Savior. Jesus Christ din ang ating buhay, ang ating pamana. Napakaganda rin inawat natin kanina yung basag na puso. Pusong basag. Pagka ibig sabihin, nagsubo tayo. Ibig sabihin niya, inaalam natin. Actually, ang nagbabasag ng buhay natin, ang Holy Spirit. O paano, Pastor? Kapatid, sa mga kahirapan sa buhay. Testings, trials, failures, para ipakita ng Diyos sa iyo, on your own, you're nothing. Aminin mo na, actually dapat aminin mo na kasi baka mas masakit pa ang testing ng Panginoon. Aminin mo na, sa aking sarili wala tayong magagawa. Amen? Huwag sabihin, sa pamamagitan ng aking mabuting pagsunod sa mga kautusan, magiging banal ako, magiging katanggap-tanggap ako sa Diyos, maglilingkod ako sa Diyos. Yung palang intention ay pagsakanan. Ang Kristiyano po sa mga Panginoon, in and of myself, I am nothing. I am useless, hopeless sa aking sarili lang. Kaya Panginoon, kailangan kita. Di mo ba ganun sa salvation? Sa aking sarili, hindi mo kaya ligtas. Kaya Panginoon, nagsisisi ako at nakakapila bilang nakapagligtas ko. Sa Christian living, just the same. Kaya nga, from grace that saves, grace that sustains. Ganon din ang ating attitude. Panginoon, hindi ko kayang maglingkod ng makakalugod sa iyo. Baka paglilingkod ko, panglaman lang, sumikat lang ko rin nakalulugod sa iyo. Pero yung nakalulugod sa iyo, hindi ko kaya. Sinusuko ng buhay ko. Gamitin mo. Alam mo ba? Sa message ka ni kapatid na Jerome Marina, napaka-specific yung pinakita ng Panginoon sa kanya. Kasi ang tawag nito ay taga-hospital eh. Marami pong kaibigan ng mga doktor to. So yung kanyang kumpiyansa, pakainin niya na unconsciously ay ando doon, partly sa Diyos and then partly doon sa mga kaibigan niya. Pero pinakita ng Diyos specifically, kahit na magtagal ka pa dyan sa ospital, kahit na libre pa yan, kahit na marami kang doktor, pero ang iyong blood platelet ay tuloy-tuloy na bababa. Ano ibig sabihin po niyan? Kapatid, wala tayong talagang umasa ng Diyos. Amen? So, the grace of God shall sustain us. Ngayon, finally, magpapay na lang rito. Ano pala? Ang biyaya ng Diyos, nagliligtas, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng tamang pamumuhay, Christian living. Our Savior, Jesus Christ our Savior, Jesus Christ our Christian living. Kaya nga tamang Christian living eh. But hindi law living. But hindi self-living. Christ living, Christ in you, the hope of glory. Christ lives in you. Napakaganda po ng ating Timo, verse 15, 10 ng 1 Corinthians. By the grace of God, I am what I am, sabi ni Pablo. Ako, kung ano nakikita nyo, ibibigyan ng Diyos. And His grace to me has not been in vain. Hindi walang kabuluhan. Ang biyaya po ng Diyos, powerful po yan. Hindi ito magbubuwa ng wala lang. Ito yung magbubuwa ng sagana. Dahil sa biyaya ng Diyos, si Pablo po nakasulat ng 13 books. Dahil sa biyaya ng Panginoon, si Pablo, ang dami niyang churches na nananayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, si Pablo po ang naglakas ng ating doktrina sa iglesia.
So, hindi in vain ang biyaya mo sa kanya. In fact, I work harder than all of them. Bakit? Kasi nga, parang may exclusivity. Kung hindi may exclusivity, baka more kay Pablo, nag-reveal revelation ng Diyos ng biyaya. Kung naghahanap ka ng pure grace, ng hyper grace talaga, hyper grace na tatawagin mo, si Pablo. Pero na siya hyper grace, may ibig sabihin na may maling connotation eh. Hyper grace daw, pag hyper grace na kailangan, mabuhay ka sa biyaya, tapos mabuhay ka sa kasalanan ng design. Ay, hindi. Ang tunay na grace, binasa natin kanina, nagtuturo ng pagtanggi sa kalikuan. Paano masasabi na yun ay loose living? Tapos, ang biyaya sa ni Pablo, hindi siya in-vain sa akin. As a matter of fact, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God with me. Sabi niya, I work harder, pero hindi ako. Bakit parang naglalaman ng kanyang salita? Nagtrabaho ako, pero hindi ako nagtrabaho. Paano yun? Nagtrabaho ako, dahil ko nagawa, pero hindi ako gumawa noon. Ang ibig ko sabihin niya, guwantes, example, guwantes. Nakita mo lang yung guwantes. Ang guwantes sa kanyang sarili, guwantes pa rin yung buwan ba? Hoy, guwantes. Saan natin nagkaroon ng guwantes? Sa kamay, para sa siguro iba, nag-garden. Kung hayaan mo, guwantes na tahin ka. Pero kung mangyayari sa pagtatahin nyo, guwantes, hindi ka mag-linis. Linisin mo yung siya. Linisin mo yung bawang, guwantes. Malilinis mo ba ng guwantes yung siya? Anong gagawin mo? Isusunod mo yung kamay mo. Ayan. Sino mo yung kamay mo, gagamitin mo yun yung guwantes. Sabi ni Pablo, ako ay nagtrabaho, pero hindi ako. Hindi ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin mo, partnership. Si guwantes at yung kamay mo. Pero yung kamay mo ay nagre-represent kay Jesus Christ, ang person ng Holy Spirit, pero nagpapagamit ka. Ang pagkakaiba sa guwantes, si guwantes walang free will. Hindi sasabihin, ayoko. Bigyan mo na lang tayo. Kaya sa masisipan, hindi na nagkabuhay yun. Diba? Kasi wala siyang will. Pero ikaw meron kang will. Pero sa'yo, Panginoon, huwag muna. Dito muna ako, chill muna po ako ito. Chillax muna ako ito. Tsaka na lang. Pagka meron ng mga missiles dito sa kapitbahay namin, maglilungkot na. Pwede ka pumakit. Pero pagka ikaw ay willingly nag-decision na tatanggap, magpapalit ko sa Panginoon, magpapagamit ko sa Panginoon, gagawin natin. At ang power, ang person ng Diyos, ang siyang kikito sa buhay. Yan ang nangyayari dito, mga kapatid. Mga kapatid natin, nagsuko ng buhay, naglilingkod sila. Galing pa ng bato-bato. At kung sila yung pumunta rin, sa karoon ng church dito, sila nagmamagalit sila. Naniniwala ko na ang mga sakot ko eh. Meron ba kayo, Brian? Wala. Pero dahil willing sila magpagamit sa Panginoon, nanganit ka sa marami. Amen? Kita mong basag na puso. Puso mong basag. Ngayon, in and of myself, I cannot. Hindi ko kaya. Help me. Lord. Then finally, isa pa sabi niya, ang biyaya nito na hintayin niya mapalad na pag-asa sa English, looking for the blessed hope. Ang biyaya nagligtas, ang biyaya ang nagpapabanal, ang biyaya ang nagbibigay pag-asa sa atin. Ano ba yung ating dakilang pag-asa? Rapture. Sa rapture, sino po yung susundo sa atin? Driver ni Jesus? Sabi po doon sa Thessalonica, siya mismo ay bababa. Hindi tayo papasundo. Susunduin tayo. Mga kapatid, pagka gusto mong tingnan yung malapit na, looking, pagkasabi looking, titingnan mo. Looking for the blessed hope. Sabihin, ikaw po ba ay sabik ng rapture? Ano yung sabihin ng rapture? Discuss na rin yan, bro. Sa isang mata, ay buko ng Panginoon. Alam mo ba yun? Tapos pababuhin ng ating mga katawan yan, panlupa. Yung mga matatanda, biglang pabata. Ewan ko yung mataba, tulad yung mga bells nila, kung maalis o dadagdag. Hindi ko pa alam. Pero, itong nabubulong ay papalitan ng hindi nabubulong.
katawan na masakitin, na magkakatingin, hindi na magkakatingin ito. Kahit na dragon pang kumagat, hindi nakaklan. Ibig sabihin niya na tayong new heavenly bodies. Glorified body. Pag dumating ang Panginoon Jesus. Kaya sabi nila, sabi ng Bible, looking. Are you looking? Excited na po ba kayo? Sa amin, ang daming nagpapakasal. Sabi ko, bakit kayo nagpapakasal? Nahabol mo lang, bakit na-capture eh. Okay. Looking for the blessed hope and the appearing of the appearing of the glory of our great God. Sino po siya? Sino great God? Nasasabi dito, dakilang Diyos, ang tagapagligtas, si Yesu Cristo. Tama po ba? Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Dito parang Diyos and then si Jesus Christ. Pero sa version ko, isa. Our great God and Savior, Jesus Christ. Napakita ng ating inaantay ay Diyos. Doon sa verse 1 ay verse 11, as had appeared, napakita na 2,000 years ago. Ngayon, nakatingin tayo sa kanyang pag-a-appear muli. Looking for the blessed hope and the appearing. Makikita natin siya mukhaan. Excited ako mo kayo. Mga kapatid, sino pa ang higit na gaganda sa ating Panginoon Jesus? Sino pa ang higit na mas mabait kaysa sa ating Panginoon Jesus? Wala. Kaya nga, pinapakita ng Panginoon, wala tayong dapat at pwedeng paniwalaan kundi ang Panginoon Jesus. Gusto ko pong ipakita isang picture. Ito ay papakita ko sa inyo, no? Kung gusto nyo pong tumingin kung malapit na ba ang pagdating ng Panginoon, ang pagkamalapit, ibig sabihin, panahon, no? Oras. Ang sabi ng mga scholar sa end time, sa pagdating ng Panginoon, para kunin na tayo, titingnan mo para hindi maligaw ang Israel. Okay? So ito po yung mapa. Saan po Israel? Ano pong region ng Israel? Saan region? Sa USA? Sa may Amerika? Middle East, no? Yan ang Middle East. Saan pong Israel dyan? Actually, nakita nyo kasi meron siyang pangalan. Pero nakita nyo mo ba yung kanyang mapa? Nakita nyo yung mapa niya? Saan yung mapa niya? Ito lang, oh. Ang liit lang, oh. Tapos meron pa siyang puti. Ano ba sabihin ng puting yun? Meron pa siyang puti. Balat. Ang liit na lang ng Israel, kinukuha pa ng mga kapitbahay nila yung West Bank, eh. Kinukuha pa. Ang liit na lang, kinukuha pa. Tapos pala rito, kinukuha pa yung balat niya. Itim. Ano po yan? Gasa. Hindi yung gasa ang pinatawag. Pinarin na ako. Gasa. Di ba? Alam niyo po ba? Binabalikan mo bang Israel sa television? Lagi, di ba? Ang late na basa. Ngayon, tingnan mo ang Iran. Ang Iran, no? Ang boy, no? Ang boy. Ang laki yan. Tapos ang Israel, parang kapuhin mo lang. Alam niyo ba ang size ng Israel? Kasi laki lang ng Central Luzon. Malaki naman konti. Pero ang Israel po, from Abraham hanggang ngayon ay nasa 4,000 years na. Nawala lang yan. Yung 1870, nawala. Nag-stop ng existence ang Israel. Alam niyo kung ilang taon siyang nawala? Guess nyo, ilang taon siya nawala? Gusto nawala? Nawala yung kultura, nawala yung mga tao, nawala yung bansa kasi, di ba, nagsimula niya si David na maganda. Sa panahon David, 3,000. Sa panahon ni Abraham, 4,000 si David. At sa panahon David, tsaka yung anak niya, sino po anak ni David? Si Ben David. Son of David. Sino po anak ni David? Ha? Hanggang Sunday school lang to. Sino anak ni David? Sige.
Ha? Sino hari? Solomon. Si Haring David at sa Haring Solomon, ito po yung golden era ng Israel. Talagang sikat na sila doon silang superpower. Pero napakalit ng Israel. Amen? Tapos, nawala po yan. Kasi nakamula na dyan, AD 70, nawala. Magmula ng AD 70, ang gagawa niya ng mga Romano, nawala, yung sabihin, nawala na yung mga, nawala yung yung nagbuhat. Wala na kasi, wala na yung mga tao, wala na yung language na doon. Wala na yung templo nila, wala na yung mga businesses nila doon, wala sila doon. Pinalis sila, marami silang pinatay, tapos nagkalat yung mga Israelita. Yung mga tao hindi nawala, pero yung bansa, isang existing bansa, wala. Ilan taon po sa palagay niyo? 20 years? 25? Ano ba 100? 300 years na wala? Ano ba ang Pilipinas mawala ng 300 years? Makakabalik pa kaya tayo? Sabi na, sa nangyayari itong corruption, baka mawawala na tayo eh. Ha? Ano po ba yun? Lang tayo mabilit, mawawala naman tayo. Sa 300 years, pagka nawala sa bansa, mahirap mo nang ibalik yan. Hindi mo ibabalik yan. Alam mo ba kung ilang taon nawala ang Israel, pero bumalik? 1,800 years. Pero bumalik. Kailan bumalik? No, 900. Bisa. More than 1,800. Kailan yun? May 14, 1948. Sino may pinanganak 1948? Si 48. Mas matanda yun. Ilang taon ka nanay? Sa 26. Imagine mo yan. Kasi gano'n ang bago Israel. Malapit ng isang generasyon. Israel. Looking unto Jesus. Saan po babalik po si Jesus Christ? Pagka nakitingin tayo, babalik kay Jesus. Saan po babalik si Jesus Christ? Saan? Sa Montalban? Sa bundok sa Montalban? Bundok ng mga Montalban? Saan po babalik? Mount of Olive. Saan po ang Mount of Olive? Sa Jerusalem. Saan po ang Jerusalem? Sa Israel. So pagka titingnan mo ang pagbabalik ni Jesus Christ, appearing, talagang makikita natin eh. Tingnan mo kung siya sa babalik, di ba? Kasi doon siya umakyat eh. Doon siya umalis. Tapos sabi niya, kung paano siya umakyat, ganoon din siya bababa. So, tingnan mo ngayon, geographically, Israel. Ano pong nangyayari nga sa Israel? Okay? Ano ba? Ginawa niya, binawag niya. Lahat ng ito mga kalpatid. Lahat ng yan, itong Kuwait, ang kapero kong kapatid, nasa Dubai, hindi sila makauwi. Ang Israel, pagmula noon, ang ganay ginigera. Ano po ang gusto nila? Pagka lagi kang ginigera, anong gusto mo? Ha? Lagi kang ginigera ng kapitbahay mo, anong gusto mong mangyari? Ha? Lagi kang ginigera. Nabibiro nga ako eh. Maraming Pilipino, ginigera sila sa Middle East, ayaw nilang umuwi kahit na mahirap, ginigera. Bakit po? Ayaw nilang umuwi rito. Kasi dito, igigirahin sila ng mga asawa nila, mas doble. Ano kakainin natin kayo? Ba't umuwi? Ba't hindi ka lang natin doon? Igigirahin ng mga baso. Mas dobleng care. Eh, kung ka lagi kang ginigera, kung ng Israel ginigera yan, ano kung gusto mo? Anong kabaliktaran ng gera? Kapayapaan. Kaya nga ang Israel po, nangababawasan ang kanyang mga space, ang kanyang lugar, for the sake of peace. Distrito rito, distrito roon, ang kapalit ng peace, hindi ka namin kikigarahin, ibigay nyo sa amin ng konting area. Tapos ang nag-immediate yan yung mga presidente ng Amerika at that time. So, ang dami na walang lugar, mga lahat ng Israel dahil sa kapayapaan, kasi po sabik sila sa kapayapaan. Siguro mga more than 10 years na, sinusulong ni Trump yung Abraham Accord. Yung Arab Alliance. Mga Arabo, ibig sabihin yan, ang kapayapaan. Alam mo ako, patiniwala ako, patapos ang gigera dito sa Iran, gusto ng mga yan, lahat yan kapayapaan. Kaso kapayapaan yun ay hindi galing sa Diyos.
Sabi sa Thessalonica, sisigaw sila kapayapaan, kapayapaan, pero biglang darating ang yung kaso, yung kabuluhan. That's 1 Thessalonians 5. Okay, siyempre magkaginagera ka, ikaw gusto mo yung kapayapaan. So, hinahanap tayo gusto natin kapayapaan, hindi mo ba? Pero ang tunay natin kapayapaan ay si Jesus Christ. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory. Ang masarap po rito, makikita natin ang gloria ng Diyos. Nung unang pagdating niya, iniwanan niya ang glory niya. Di ba? Tao lang siya. Pangkaraniwang tao. Mas mababa pa sa pangkaraniwang tao. Alipin ang kanyang pagdating. Noon, 2,000 years ago, siya pinako sa krus. Pero ang kanyang pagdating, ang pagsalubong niya sa atin, glorious. King of Kings is coming. The Lion of Judah is coming. At kailanman, hindi mo siya manilitro. Hindi mo siya makuhaan. Darating po ang Panginoon. Mga kapatid, niligtas ka, magsubok ka ng buhay para mabuhay ka na may kabanalan at magamit ka sapagkat malapit ng lumating ang Panginoon Jesus. 2,000 years ago, inahantay na siya. Pero kung noon inahantay na siya, mas lalo ngayon sa panahon natin, mas malapit na po siya malating. Ang purpose, sa susunod na verse, ito ang magwawakas, who gave Himself for us. Binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. That He might redeem us from the lawless deed. Okay? Sa Tagalog na lang, verse 14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang purpose lahat nito, salvation, grace that saves, grace that sustains, ay para maipakita ng Diyos na meron siyang church. Meron siyang mga tao. Binubuo ng mga tao ito ng iglesia. Tayo po yun. At sa kanyang pagdating, sabi nga sa Thessalonica 5:23, now may the God of peace Himself make you completely holy as a church, and may your spirit and soul and body be kept entirely blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:23. Kapatid, ligtas tayo ng Panginoon, kanyang dugong mahal, tinuturo niya tayong banal sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at gusto niya, pagdating niya, tayo ay lumalakad sa kapala. Ginagawa natin ang paglilingkod, susunod ng buhay, mabasa ng kanyang salita, nananalangin, mapapalakasan, i-reject ang gawa ni Satanas, i-reject ang si Satanas mismo. Yun po ang ating gusto ng Panginoon. Makita niya, siya'y matutuwa sa kanyang mga tao. Tayo sa kanya, at si Jesus Christ ay sa atin. God bless po sa ating gandang panahon sa paglilingkod natin sa Diyos. At happy anniversary po, pagpalain kayo ng Panginoon, ipapanalangin ko po kayo. Panalangin tayo. Ganun Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa lugar na ito. Dumating dito ang gospel, ang biyaya ng ating Panginoon Jesus. At maraming nag-respond, manggap, nagsisi ng mga kasalanan ng si Jesus Christ. At sila'y mga ligtas, sila'y kabilang sa iglesia. Wala niyo po Montalban Christian Brethren Church. Wala niyo po mga leaders, ang mga members, bakit sa kabutihan ninyo, suko ng buhay, gawin ang pinapagawa ninyo, Panginoon Diyos, ang share ang gospel, ang magdalanginan sa isa't isa, ang magmahalan sa isa't isa, ang mag-unite para sa gospel sa kawalatiyang po. Wala niyo po yung kasong ito, darating po kayo ng 2026. Salamat po
Naka 3 years po sila. Kung dati kayo mag-contest ng beyond 2026, grace will sustain them. Jesus Christ will sustain them. Maraming salamat. Maraming po kami lahat. Isa I pray. In Jesus' name. Amen. Amen.